Mga kapuso, nagsimula ng magparamdam ang hanging habagat. Ano nga ba ang dapat asahan at ating paghahandaan? Ating mga panayam ngayong umaga live si Ms. Rhea Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Ms. Rhea, good morning po. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Bakit hindi po kaya automatic yung pag-declare ng pagsisimula ng tag-ulan sa deklarasyon ng pagkakaroon ng habagat? So usually magkasunod lang po yan dahil yung tag-ulan po ay cause ng habagat. So mauuna po yung weather system na nagdadala po ng mga pag-ulan at meron po tayong sinusundan na criteria para sa onset ng rainy season. So usually after ng declaration ng habagat, within the next 2 weeks ay possible na din po yung onset ng rainy season sa bansa. Ano po yung mga criteria para ideklara ang rainy season? So nakikita po natin usually may ino-observe po tayong 5 araw na sunod-sunod ng mga pag-ulan, specifically sa mga stasyon po dito sa may kanlurang bahagi ng bansa. So at the very least, yung mga stasyon po na ito ay magkakaroon ng 1 millimeter na mga pag-ulan at 3 sunod-sunod na mga pag-ulan na ganyan po yung amounts. And for 5 days, tinitingnan po natin na dapat mag-total po yung mga pag-ulan ng mga stasyon na to is 225 millimeters. So kailangan na itong mga stasyon din po na ito, at the very least 9 stations po ang mag-satisfy nitong criteria at possible na po natin i-deklara yung onset nitong rainy season. Ms. Rhea, tama po ba na ang deklarasyon ng tag-ulan ay hindi po pang buong bansa? Yes po, tama po. So meron po tayong tinatawag na climate types na umiiral po dito sa ating kapuluan. So particularly yung climate type 1, ito po yung mga nasa western sections ng ating bansa or yung mga probinsya na nakaharap sa may West Philippine Sea. So yung mga climate type po na yan nakakaranas po ng mga dry and wet seasons, di kumpara sa mga climate type or ibang climate types na almost year-round nakakaranas po sila ng mga pag-ulan. So specifically dito po sa may climate types, nakakaranas po ng dry and wet seasons, dito po applicable yung panahon ng tag-ulan. Saan-saan po kayong mga lugar inaasahan na mataas po yung tsansa ng ulan sa mga susunod na araw, Ms. Rhea? So based po sa ating forecast, nakikita po natin na halos buong Luzon makakaranas po ng makulimlim na panahon or cloudy conditions. Specifically yung areas po na exposed sa western sections po ng bansa, dyan po sa Ilocos Region, sa may Zambales at Bataan, pati na rin po sa Occidental Mindoro at Palawan, asahan na po natin yung mga pag-ulan. Meanwhile, for the rest of Luzon, particularly po dito po sa Metro Manila, sa Cordillera Administrative Region, yung western portions po ng Calabarzon, pati na po sa Central Luzon, so sa Central Luzon, Cavite and Batangas, pati na po yung mga karatigin probinsya. Asahanan po natin yung makulimlim or cloudy conditions at paminsan din sa makaranas po tayo ng mga light to moderate na mga pag-ulan. Ms. Rhea, last question po para ngayong umaga. Ngayong buwan po ng Hunyo, hanggang ilang bagyo po kaya yung posibleng pumasok sa loob ng PAR? Yes po, based po sa ating pagtaya, 1 hanggang sa 2 po yung bagyo na inaasahan. Maraming salamat at magandang umaga po, Ms. Rhea Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.